Gising si Don Rafael Montoya at alam niyang nasa ilalim siya ng lupa. Hindi dahil sa dilim. Mas madilim pa rito ang pinakamadilim na gabi. Ito ay isang kadilimang may bigat, isang kadilimang kumukulong sa kanya. Amoy lupa at murang barnis ng kahoy. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit tumama ang mga ito sa isang bagay na matigas at malapit. Sa itaas niya, sa kanyang mga gilid, isang kabaong. Ang huling alaala niya ay hindi malinaw, ang malakas na buhos ng ulan, ang malamig na hangin ng gabi, at ang dalawang mukha na pinakamahalaga sa kanya sa buong mundo, Isabela, Victor. Ang kanyang mga anak, nakatayo sila sa ilalim ng isang payong, hindi nababasa ng ulan, habang siya ay nakalugmok sa putik. Walang awa sa kanilang mga mata, walang pag-aalinlangan, tanging isang malamig at determinadong tingin na nagsasabing, tapos na. Mga anak, ang gusto niyang isigaw, pero walang lumabas na boses. Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa itaas na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sinundan pa ng isa, tunog ng lupang ibinabagsak. Bawat kalabog ay parang isang martilyo ng hukom na naghahatag ng huling sentensya. Hindi maaari. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang hangin sa loob ng kahon ay tila napakakapal. Ninanakaw ang kanyang hininga. Bago pa man ito makabuo ng tunog, napunta ito sa isang ubo, isang desperadong paghahabol sa paubos ng hangin. Sinuntok niya ang takip ng kabaong. Mahina ang una, halos isang katok lang. Sinundan niya ito ng isa pa, mas malakas, at isa pa. Tulong! Tulungan niyo ako! Ngunit ang sigaw niya ay kinain ng kahoy at ng lupa. Walang nakakarinig, walang sasagip. Ang dating Don Rafael Montoya na kayang yumanig ng mga korporasyon sa isang tawag lang sa kanyang cellphone ay narito ngayon, walang magawa. Ilang pulgada lang mula sa kanyang kamatayan. Ang kapangyarihan, ang pera, ang respeto. Lahat ay walang silbi sa ilalim ng lupa. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang mga daliri habang paulit-ulit niyang kinakalmot at sinusuntok ang takip. Naramdaman niya ang pagbaon ng mga maliliit na subo ng kahoy sa kanyang balat. Wala siyang pakialam. Ang sakit ay isang paalala na buhay pa siya. Ngunit ang hangin, unti-unti itong nauubos. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang kanyang mga suntok ay humihina. Ang galit ay napapalitan na ng pagtanggap. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang parusa sa kanyang kayabangan? Sa kanyang pagiging bulag, sa kasakiman ng sarili niyang mga anak? Huminto siya sa paggalaw, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinintay ang wakas. Ngunit may narinig siyang kakaiba. Hindi ito ang malakas na kalabog ng lupa. Isa itong mahinang tunog, isang tunog ng pagkaskas mula sa itaas. Napamulat siya. Nag-ilusyon lang ba siya? Narinig niya ulit ito. Mas malakas ngayon. Isang tunog ng paghuhukay, mabilis at desperado. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagsisisi, galit, at pagnanais na mabuhay sa isang huling malakas na suntok sa takip ng kabaong. Isang maliit na bitak ang lumitaw, at pagkatapos, kasabay ng pagbagsak ng lupa sa kanyang mukha, isang butas ang nabuksan. Isang sinag ng ilaw mula sa isang maliit na flashlight ang tumama sa kanyang mga mata. Sa likod ng ilaw na yon isang anino. Isang maliit na mukha, puno ng putik at takot. Ngunit may mga matang nagliliyab sa determinasyon. Hindi niya ito kilala. Hindi ito anghel. Isa itong bata. Sa tulong ng mga kamay na maliliit ngunit malakas, nagawa niyang itulak ang nabasag na takip. Ang sariwang hangin, basa at malamig, ay bumuhos sa loob. At nilanghap niya ito na parang isang taong nalulunod. Umubo siya, iniluluwa ang lupa at pait. Inalalayan siya ng bata na makaahon
mula sa kanyang libingan. Nang makatayo siya sa nanginginig na mga tuhod, nakita niya ang paligid, ang mga krus, ang mga lapida, ang walang katapusang ulan, isang sementeryo. Ito ang dapat na maging huli niyang hantungan, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa di kalayuan, isang tunog ng makina ng sasakyan ang papalapit. Dalawang maliwanag na ilaw ang tumagos sa kadiliman ng sementeryo, papalapit sa kanilang direksyon. Ang mga humukay ng kanyang libingan, babalik sila para siguraduhing tapos na ang trabaho. Naramdaman ni Don Rafael ang paghawak ng isang maliit na kamay sa kanyang braso. Nanginginig ito, ngunit mahigpit ang kapit. Tumingala siya sa bata. "Dito po, sir." Bulong nito. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. "Alam ko kung saan magtago." Hinila ni Mayet ang kamay ng matanda. Ang kamay nito ay malaki at magaspang, pero nanginginig na parang isang tuyong dahon. Hinila niya ito palayo sa liwanag ng paparating na sasakyan, palayo sa daanan, at papasok sa pagitan ng mga puntod na basa at madulas. Hindi siya takot sa dilim. Ang sementeryo ang kanyang palaruan sa araw at ang kanyang kanlungan sa gabi. Alam niya ang bawat liko, bawat nasirang anghel na bato, bawat puno ng kalatsutsing na yumuyuko na parang mga nagbabantay na higante. Ang matanda ay mabagal, halos masubsob ito sa bawat hakbang. Humihingal ito ng malakas, isang tunog na parang kayang marinig sa buong Nabotas. "Dali po, lolo," bulong ni Mayet, gamit ang tawag niya sa lahat ng matatandang lalaki na naliligaw sa sementeryo. "Malapit na tayo." Itinuro niya ang isang lumang istruktura na gawa sa marmol, mas malaki kaysa sa ibang mga puntod. Isa itong mausoleo. Luma na ang pinto nitong bakal at hindi na nagsasara ng maayos. Para kay Mayet, ang maliit na siwang na yon ay isang bukas na paanyaya. Itinulak niya ang matanda papasok sa masikip at amoy lumot na dilim. Sumunod siya at maingat na isinandalang pinto, sapat lang para makasilip sa labas. Ang sasakyan ay huminto, malapit sa hinukay nilang libingan. Dalawang lalaking nakaitim na jacket ang bumaba. Ang kanilang mga boses ay malakas at galit. "Wisit na ulan to. Tingnan niyo nga kung maayos ang pagkatabon," sabi ng isa. "Sinigurado ko, boss. 4 na talampakan ang lalim niyan. Imposibleng makaahon." Pinigilan ni Mayet ang kanyang hininga. Naramdaman niyang nanigas ang matanda sa kanyang tabi. Ang paghinga nito ay huminto rin. Sinilip ng mga lalaki ang butas sa lupa. Nagmura ang isa. "Anong nangyari dito? Bakit bukas to?" "Imposible. Baka hayop lang ang nagkalkal." "Anong hayop? Aso? Hindi kaya ng aso yan. Hanapin nyo. Baka nasa paligid lang." Nagsimulang maglakad ang mga lalaki. Ang kanilang mga flashlight ay parang mga matang naghahanap sa dilim, dumadaan sa mga lapida. Napayoko si Mayet. Itinatago ang sarili sa likod ng pinto. Hinawakan niya ang daliri sa kanyang labi. Sumesenyas sa matanda na manahimik. Ang liwanag ay dumaan sa kanilang pinagtataguan. 1 beses, 2 beses. Narinig nila ang mga yapak sa basang damo. Papalapit. Pagkatapos, isang tunog ng cellphone. Huminto ang mga yapak. "Hello, Ma'am Isabella." "Opo, opo. Chinek na po namin. Mukhang maayos naman po. Siguro po ay gumuho lang dahil sa ulan." "Sige po. Babalikan na lang po namin bukas ng umaga para siguraduhin." Narinig nilang naglakad palayo ang mga lalaki. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan at ang unti-unting paghina ng makina. Nawala na sila. Nagpakawala ng hangin si Mayet na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Nang lumingon siya sa matanda, nakasandal ito sa pader, nakapikit, at basang-basa ng pinaghalong ulan at pawis. Mukha itong mas matanda at mas pagod kaysa kanina. "Ligtas na po tayo dito, lolo," sabi niya. Ito ang kanyang bahay. Dito siya natutulog kapag malakas ang ulan. Ang mga pangalan sa pader ay ang kanyang mga kasama
Sa bahay na hindi nagsasalita, kinuha ni Mayet ang isang maliit na supot mula sa isang sulok. Ang laman, isang kandila, posporo, at ang kanyang hapunan, isang piraso ng pandesal na ibinigay sa kanya ng isang babaeng nagtirik kaninang hapon. Sinindihan niya ang kandila. Ang maliit na apoy ay nagbigay ng kaunting init at liwanag sa kanilang paligid. Doon, sa nagbabagong anino, nakita ni Mayet ang itsura ng matanda sa unang pagkakataon. Ang damit nito ay mamahalin, pero ngayon ay punit at puno ng putik. Ang mukha nito ay may mga galos, ngunit ang pinakanakakuha ng kanyang pansin ay ang mga mata nito. Nakakita na siya ng mga matang malungkot, galit, pagod. Pero ang mga mata ng matandang ito ay iba. Parang nawala ang lahat ng bagay sa mundo para sa kanya. Naawa siya. Kinuha niya ang pandesal. Medyo matigas na ito, pero pagkain pa rin. Hinati niya ito sa dalawa. Ibinigay niya ang mas malaking piraso sa matanda. Para sa inyo po, sabi niya. Tinitigan lang ng matanda ang tinapay. Hindi ito gumalaw. Kainin niyo na po, pilit ni Mayet. Mas kailangan niyo po iyan. Mas mukha po kayong gutom. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Nanginginig ito. Kinuha nito ang tinapay, ngunit hindi ito tumingin sa mga mata ni Mayet. Yumuko ito, at sa liwanag ng kandila, nakita ni Mayet ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mata nito at tumama sa tinapay na hawak niya. Kinain nila ang kanilang pagkain sa katahimikan. Nang matapos, sumandal si Mayet sa pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan, kailangan niyang gumising ng maaga para mangolekta ng mga natunaw na kandila. Iyon ang kanyang kabuhayan. Hindi nagtagal, nakatulog siya sa tunog ng mahinang pag-iyak ng matanda at nang walang tigil na patak ng ulan sa labas. Nagising si Mayet sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Tumila na ang ulan. Ang matanda ay gising na, nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Tumayo si Mayet at lumabas ng mausoleo. Ang hangin ay sariwa. Ang sementeryo ay payapa tuwing umaga. Lumingon siya sa kanyang bahay at binasa ang malalaking letra na nakaukit sa itaas ng pinto. Pamilya de la Cruz. Magandang umaga po, bati niya sa matanda, na sumunod pala sa kanya sa labas. Hindi sumagot ang matanda. Ang mga mata nito ay nakatutok sa pangalang nakaukit sa marmol. Tinitigan niya ito ng napakatagal. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Mayet. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagong tanong. Isang katanungang may bigat. Mayet, sabi nito sa unang pagkakataon na binanggit ang kanyang pangalan. Alam mo ba kung saan nakatira ang pamilya de la Cruz? Ang bawat umaga, para kay Celso de la Cruz ay may isang pamilyar na ritual. Ang pag-init ng kanyang tasa ng kape, ang pag-upo sa kanyang paboritong silyang tumba-tumba. Ang pakikinig sa radyo habang pinagmamasdan ng mga kapitbahay na nagsisimula sa kanilang araw. At ang bahagyang kirot sa kanyang mga kasukasuan, isang paalala na hindi na siya bumabata. 10 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang kanyang mundo. 10 taon na siyang namumuhay sa simpleng bahay na ito, sa tahimik na kalye na ito. Pilit na ibinabaon ang nakaraan. Nang may kumatok sa pinto, hindi niya ito pinansin sa una. Marahil ay isa lang sa mga batang naglalaro sa labas. Pero umulit ang katok, mas malakas, may kasamang pag-aapura. Bumuntong hininga si Celso, inilapag niya ang kanyang kape at dahan-dahang tumayo. Sandali lang, sigaw niya. Ang boses ay magaspang dahil sa inis. Binuksan niya ang pinto, handa ng pagsabihan kung sino man ang nambubulabog at natigilan siya. Sa harap niya, nakatayo ang isang multo. Isang multo na may mukha ni Don Rafael Montoya. Ang multo ay mukhang kahabag-habag. Punit ang damit. Puno ng putik ang mukha. At may sugat sa noo.
Sa likod nito ay isang maliit na batang babae, marungis din, na mahigpit na nakakapit sa damit ng matanda. Ngunit ang mga mata, kilala ni Celso ang mga matang yon. Ang parehong mga mata na tumitig sa kanya mula sa kabilang dulo ng isang mamahaling mesa, 10 taon na ang nakalipas. Ang mga matang walang emosyon na nagsabing, hindi ko pipirmahan ang peking report na yan. At ang mga matang sumagot ng walang salita, kung gayon, tapos ka na. Isang alon ng init ang umakyat sa dibdib ni Celso galit. Isang galit na matagal na niyang kinikimkim na akala niya ay nawala na. Hindi, hindi siya nawala. Naghihintay lang ito. Anong ginagawa mo dito? Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Celso, kasing talim ng kutsilyo. Celso, tulungan mo ako, sabi ni Don Rafael. Ang boses ay basag at hirap. Tawa. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Celso. Tulungan ka? Matapos mong sirain ang buhay ko? Matapos mong ipatanggal ako? Dahil lang hindi ko kayang sikmurain ang pandaraya mo? Hindi mo naiintindihan. Wala akong kailangang intindihin. Sigaw ni Celso at sa isang iglap, isinara niya ang pinto ng malakas. Blag. Napahawak siya sa pinto, humihingal. Naramdaman niya ang isang uri ng ligaya. Sa wakas, naipatikim niya sa lalaking iyon ang pakiramdam ng isang pintong isinara sa iyong mukha. Sino yon, Celso? Tanong ng kanyang asawang si Elia mula sa kusina. Wala. Pulubi lang. Pagsisinungaling niya, ngunit may kumatok ulit. Mas mahina ngayon, halos isang pakiusap. Binuksan muli ni Celso ang pinto. Handa nang ibuhos ang lahat ng kanyang galit. Ngunit natigilan ang mga salita sa kanyang lalamunan. Si Don Rafael Montoya, ang taong parang Diyos sa kanyang toring salamin. Ang taong kayang magpatalsik ng mga CEO sa isang utos lang. Nakaluhod. Nakaluhod sa marumi nilang semento. Sa harap ng kanyang bahay na simple, ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala doon ang kayabangan, wala ang kapangyarihan. Ang nakita ni Celso ay isang bagay na mas nakakagulat pa. Pagsisisi. Totoong pagsisisi. Patawarin mo ako, Celso, sabi ni Don Rafael. Ang boses ay isang bulong. Nabulag ako. Pakiusap. Hindi pa rin makagalaw si Celso, nakakulong sa pagitan ng kanyang galit at ng kanyang pagkabigla. Doon lumabas si Elia, na punasan ng kanyang kamay sa duster. Nakita niya ang eksena, nakita niya ang marungis na matanda na nakaluhod, at nakita niya ang hindi nakita ni Celso, nakita niya ang bata, ang maliit na batang babae na nanginginig sa likod nito. Ang mga mata ay puno ng takot. Diyos ko po, sabi ni Elia at lumapit. Hindi niya pinansin si Don Rafael. Lumuhod siya sa harap ni Mayet. Okay ka lang ba, iha? Basang-basa ka. Halika, pumasok ka sa loob. Hinila ni Elia si Mayet papasok. Napilitang tumayo si Don Rafael para sumunod. Walang nagawa si Celso, kundi tumabi para magbigay daan. Isinara niya ang pinto. Ngayon, ang multo ng kanyang nakaraan ay nasa loob na ng kanyang tahanan. Habang inaalagaan ni Elia si Mayet, binibigyan ng tuyong damit at mainit na gatas, nakaupo lang si Don Rafael sa isang upuang plastik, nakayuko, parang isang talunang sundalo. Tahimik lang si Celso, pinagmamasdan siya, hindi alam ang sasabihin. Ang katahimikan ay binasag ng radyo na nakabukas sa isang sulok. Isang balita, at pagkatapos, isang boses na pamilyar, ang boses ni Isabela Montoya. Ang boses ay umiiyak, ngunit perpekto ang bawat salita. Isang napakalaking kawalan, hindi lang sa aming pamilya, kundi sa buong komunidad ng negosyo. Ang aking ama, si Don Rafael Montoya, ay isang haligi, isang inspirasyon, at labis namin siyang namimiss. Napatingin si Celso kay Don Rafael. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata ng matanda habang nakikinig ito sa pekeng pagdadalamhati ng sarili niyang anak.
Isang higbi. Hindi ko akalain na kaya nilang gawin ito sa akin. Sa sandaling iyon, ang galit ni Celso para kay Don Rafael ay biglang naglaho. Napalitan ito ng ibang uri ng galit, isang galit na mas malalim, isang galit laban sa kawalang katarungan na napakalinaw na nagaganap sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa matandang wasak sa kanyang harapan. "Tumayo ka dyan, Don Rafael," sabi ni Celso. Ang boses niya ay matatag na ngayon at puno ng bagong determinasyon. "Mayroon tayong kailangang pag-usapan." Ang opisina ay amoy kapangyarihan. Isang halo ng mamahaling leather mula sa upuan, lumang libro sa mga estante, at ang banayad na samyo ng tabako na naiwan ng lalaking dating nagmamay-ari nito. Ngayon, kay Isabela Montoya na ang amoy na yon. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa malaking salamin na bintana. Sa likod niya, ang buong syudad ng Navotas ay parang isang laruan lamang. Ang babaeng nakatitig pabalik ay hindi na anino ng kanyang ama. Nakasuot ng isang itim na business suit na perpekto ang lapat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Siya na ang may hawak ng kapangyarihan. "This is where you belong, Isabela," bulong niya sa sarili. "This is what you deserve." Ang lahat ay naganap ayon sa plano. Ang pagdadalamhati, ang simpatya mula sa publiko, ang maayos na paglipat ng posisyon bilang bagong CEO ng Montoya Corporation. Perpekto. Ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Nakita niya ang pangalan sa screen. Victor. Agad na nawala ang kanyang ngiti. Sinagot niya ang tawag. "What?" "Isabela, I need more funds," sabi ng boses sa kabilang linya. May kasamang ingay ng mga tunog na parang nasa kasino. Napapikit si Isabela sa inis. "Kakapadala ko lang sa'yo kahapon, Victor. Ano na namang ginawa mo?" "Relax. It's an investment. Malapit na akong manalo. I just need a little push." "Investment?" Halos matawa si Isabela sa kapaitan. Ang tanging investment na kailangan nating gawin ngayon ay ang manahimik at umaktong nagluluksa. Naiintindihan mo ba kung gaano kadelikado ang sitwasyon? One wrong move and everything falls apart. Oo na, just send the money, please." Huminga ng malalim si Isabela, pinipigilan ang sarili na sumigaw. Si Victor, ang kanyang kapatid, ang kanyang kasabwat, at ang kanyang pinakamalaking kahinaan. "Fine. Pero ito na ang huli, Victor. After this, you lay low. Understood?" "Got it, sis. You're the best." Click. Ibinaba niya ang cellphone nang may panggigigil. Kailan kaya matututo ang kapatid niya? Isinantabi niya ang inis at tumayo. Oras na para sa kanyang unang board meeting bilang CEO. Ito ang tunay na pagsubok. Kailangan niyang makuha ang tiwala ng mga matatandang miyembro ng board, mga taong mas tapat pa sa kanyang ama kaysa sa sarili nilang asawa. Pumasok siya sa boardroom ng may kumpiyansa. Lahat sila ay nakatayo bilang paggalang, mga mukha ng respeto at kaunting pag-aalinlangan. "Gentlemen, please be seated." Umupo siya sa kabisera ng mesa, ang upuang para lamang kay Don Rafael noon. Inilatag niya ang kanyang mga plano, ang pagbebenta ng ilang non-performing assets para palakasin ang cash flow ng kumpanya. Kasama rito ang malalaking lupain sa may baybayin, mga proyektong matagal nang nakabinbin. Maganda ang kanyang presentasyon. Matatalino ang kanyang mga salita. Unti-unti, nakikita niya ang pagtango ng mga miyembro, ang pagsang-ayon sa kanilang mga mata. Nasa kanya na sila. "A very impressive plan, Miss Montoya," sabi ng isang boses na hindi niya masyadong kilala. Napatingin siya sa lalaking nagsalita. Si Mr. Jimenez, isang bagong miyembro, kinatawan ng isang investment firm na kamakailan lang bumili ng malaking porsyento ng shares ng kumpanya. "Thank you, Mr. Jimenez. If I may inquire," patuloy nito, ang nangiti ay magalang ngunit ang mga mata ay matalas.
Tungkol sa mga coastal properties na yon, hindi ba't yan ang mga paboritong proyekto ng yumaong Don Rafael? Bakit tila minamadali natin ang pagbebenta nito? Naramdaman ni Isabella ang isang maliit na kaba. As I've said, we need to streamline our assets. Those properties require too much capital to develop. I see, sabi ni Jimenez habang binubuklat ang mga dokumentong nasa harap niya. Dahil nakita ko rito ang pirmadong approval ng inyong ama para sa initial development budget, dated just last month, tila desidido siyang ituloy ito. Inabot ni Jimenez ang dokumento kay Isabela. Tinitigan niya ito. Nandoon nga, ang pamilyar na pirma ng kanyang ama. Ngunit mayroong kakaiba. Isang maliit, halos hindi mapansing pagkakaiba sa pagkurbada ng letrang M. Isang bagay na anak lang ang makakapansin. Napalunok si Isabela, naramdaman ng biglaang panunuyo ng kanyang lalamunan. My father had a change of heart bago siya mawala. Of course, sabi ni Jimenez, sumasandal pabalik sa kanyang upuan. Ang kanyang tingin ay hindi umalis sa mukha ni Isabela. Just doing my due diligence, ma'am. Natapos ang meeting, lahat ay bumati sa kanya. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay napalitan na ng isang malamig na pagkabalisa. Ang mga tanong ni Jimenez. Ang pirma. Bumalik siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Ang syudad sa labas ay hindi na parang laruan. Para na itong isang halimaw na naghihintay magkamali siya. Napaparanoid lang ba siya? Masyado lang siyang nag-iisip. Tapos na ang lahat. Ligtas na sila. Umupo siya sa kanyang silya at sinubukang pakalmahin ang sarili. Akin na ito. Ulit niya sa isip. Akin na ang lahat ng ito. Zzz. Nag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 5 salita lang. Alam ko ang ginawa niyo. Nabitiwan ni Isabela ang cellphone. Tumama ito sa makintab na sahig ng opisina na halos walang tunog. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha habang ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang maliit na bodega sa likod ng bahay ni Mang Celso ay naging kanilang war room. Dati, ito ay tambakan lamang ng mga lumang gamit, mga sirang upuan, at mga kahon ng alaala na ayaw nang balikan ni Celso. Ngayon, ang alikabok ay napalitan ng amoy ng lumang papel at determinasyon. Sa gitna ng lahat, isang lumang mesa. Sa ibabaw nito, nakakalat ang mga dokumento, mga lumang ledger at isang laptop na tila mas matanda pa kay Mayet. Dito, sabi ni Celso, ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang hilera ng mga numero sa isang spreadsheet. Dito nagsimula ang lahat. Pinagmamasdan ni Don Rafael ang screen. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pag-a-adjust. Ang dating CEO na sanay sa mga higanting monitor at high-tech na presentasyon ay nahihirapang basahin ang mga numero sa maliit at malabong screen. Iyan ang mga consultancy fees para sa mga coastal projects, paliwanag ni Celso. Masyadong malaki, masyadong madalas. Walang kumpanya ang nagbabayad ng ganito kalaki para sa simpleng advice. Kinuha ni Celso ang isang ledger mula sa isang kahon na may markang insurance. Natawa siya ng mapait. Akala ko noon, insurance ito para sa aking katandaan. Ngayon ko lang naintindihan, insurance pala ito laban sa kanila. Ito ang kanyang lihim. Nang siya ay tinanggal, hindi niya isinauli ang lahat. Nag-iwan siya ng kopya ng mga pinakaimportante at kahina-hinalang mga transaksyon. Hindi para mang blackmail, kundi para sa sariling proteksyon, para sa kapayapaan ng kanyang isip. Magdamag silang nagtrabaho. Si Celso, na parang isang general na muling nabuhayan ay mabilis na nagtatype sa keyboard. Binubuksan ang mga lumang files, kinukumpara ang mga petsa at halaga. Si Don Rafael naman, na dating nagbibigay ng mga utos, ay isa na lamang tagamasid, isang consultant sa sarili niyang kaso. Tingnan mo ito, Rafael.
Sabi ni Celso, hindi na ginagamit ang Don. Sa silid na yon, sila ay pantay. Ang perang lumalabas sa Montoya Corp ay pumapasok sa isang serye ng maliliit na kumpanya. 1, 2, 3, 7 lahat. Mga shell companies. Mga pangalan ng kumpanyang hindi ko kilala. Sabi ni Don Rafael, ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka at pagkakanulo. Dahil hindi sayo, ang mga ito ay nakarehistro sa mga taong hindi mo aakalaing may kakayahang magpatakbo ng kahit sari-sari store. Patuloy ni Celso habang ipinapakita ang mga pangalan. Isang hardinero, isang dating driver, mga taong may utang na loob kay Victor. Ang mga anak ko, bulong ni Don Rafael, ang sakit sa kanyang boses ay mas malalim pa kaysa sa mga sugat sa kanyang katawan. Pagkatapos, may ipinakitang dokumento si Celso sa screen, isang deed of sale para sa isa sa mga lupain. Ito ang pinakahuli, 1 linggo bago kanila ilibing. Tinitigan ni Don Rafael ang pirma sa ilalim ng kanyang pangalan. Pinag-aralan niya ito. Ang bawat kurba, ang bawat tuldok. Hindi sa akin to, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang nanlamig. Peke ito. Sigurado ka? Ako ang gumawa ng pirma na yan. Alam ko ang bawat detalye. Tignan mo ang letrang M. Masyadong perpekto. Ang pirma ko, sa dulo ng M, laging may maliit na pag-angat, parang alon. Dito, pantay. Isang malamig na agos ang gumapang sa likod ni Celso. Ang ibig sabihin nito, ang plano ay mas matagal nang isinasagawa. Hindi ito isang biglaang desisyon na dulot ng kasakiman. Ito ay isang pinagplanuhang operasyon. Ilang buwan na nilang ginagawa ito, sabi ni Don Rafael habang nakatitig sa kawalan. Habang ngumingiti sila sa akin tuwing almusal, ninanakawan na pala nila ako. Ang pagod at gutom ay hindi na nila nararamdaman. Ang kape na dala ni Elia ay lumamig na sa tabi. Sa isang sulok, si Mayet, na dapat ay natutulog na, ay lumapit. Dala-dala niya ang 2 tasa ng mainit na kape na siya na mismo ang nagtimpla. Para po hindi kayo antukin, sabi niya sa mahinang boses. Iniaabot ang mga tasa sa 2 matanda. Ngumiti si Celso sa bata. Salamat, Mayet. Kinuha ni Don Rafael ang tasa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Napalitan na ng isang malamig na determinasyon ang kanyang desperasyon. Habang hinihipan niya ang mainit na kape, bumalik si Celso sa kanyang laptop. Gamit ang mga pangalan ng shell companies, sinubukan niyang i-trace kung saan napupunta ang lahat ng pera. Isa-isang paglilipat. Mula sa maliit na kumpanya, papunta sa isa pang mas malaking kumpanya, hanggang sa maipon lahat sa iisang account. Isang huling click, lumabas ang pangalan ng parent company. Ang pinakadulo ng money trail. Hindi ito Montoya, hindi ito nakapangalan kay Isabela o kay Victor. Ang pangalan sa screen ay kumislap sa dilim ng bodega. Vargas Holdings. Napatingin si Celso kay Don Rafael. Kilala mo ba ito? Hindi sumagot si Don Rafael. Nakatitig lang siya sa pangalan na yon. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, na parang nakakita ng isang multo na mas nakakatakot pa kaysa sa kamatayan. Binitiwan niya ang kanyang tasa. Tumama ito sa sementadong sahig at nabasag. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng nabasag na tasa ay parang isang putok ng baril sa tahimik na bodega. Ngunit hindi ito narinig ni Don Rafael. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-echo ng isang pangalan sa kanyang isipan. Vargas. Ricardo Vargas. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang multo na matagal na niyang ibinaon sa limot, sa ilalim ng mga pundasyon ng kanyang tagumpay. Rafael, ayos ka lang? Tanong ni Celso. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang boses. Sino si Vargas? Hindi agad nakasagot si Don Rafael. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa isang panahon na ibang-iba. Isang panahon kung saan siya ay hindi isang pugante,
kundi isang hari. Naalala niya ang lamig ng hangin sa loob ng pinakamalaking boardroom ng Montoya Corporation. 20 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa kabisera ng mesa, nakasuot ng isang suit na mas mahal pa sa kotse ng karaniwang tao. Sa kabilang dulo, si Ricardo Vargas, isang negosyanteng may ambisyon, ngunit kulang sa bagsik. "Pakiusap, Rafael," sabi ni Vargas. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng makintab na lamesa. "Huwag mong gawin ito. Masisira ang lahat ng pinaghirapan ko." Malamig lang siyang tinitigan ni Don Rafael. "Business is not a charity, Ricardo. You took a risk. You lost. Ganoon lang iyon. Pero dinaya mo ako. Ginamit mo ang mga koneksyon mo sa gobyerno para madelay ang mga permit ko. Hinintay mong malugi ako bago mo bilhin ang kumpanya ko sa presyong basura." Tumayo si Don Rafael. Inayos niya ang kanyang kurbata at lumakad palapit sa bintana. Tinitignan ang syudad na nasa kanyang paanan. "It's not personal, Ricardo. It's just business." Sa kanyang likuran, narinig niya ang pagbagsak ni Vargas sa kanyang upuan, isang tunog ng tuluyang pagkatalo. Bago ito umalis, may sinabi itong huli. Isang pangako na binaliwala lang ni Don Rafael noon. "Babalikan kita, Montoya." Bulong nito, ang boses ay puno ng lason. "Darating ang araw, mararanasan mo rin ang mawalan ng lahat at sisiguraduhin kong ako ang dahilan." "Rafael!" Ang boses ni Celso ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan, sa amoy alikabok na bodega. Sa kanyang bagong katotohanan, napatingin siya kay Celso. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malala pa sa pagtataksil ng kanyang mga anak. "Isa siyang kalaban," sagot ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay tuyo. "Isang ahas na akala ko ay patay na." Ikinuwento niya ang lahat. Ang tunggalian sa negosyo, ang walang awang pagwasak niya kay Vargas, ang banta na kanyang kinalimutan dahil sa sobrang kayabangan. "Hindi ko siya nakilala muli," sabi ni Don Rafael, na pahawak sa kanyang ulo. "Nagbago na siguro ang kanyang itsura. O marahil, masyado akong naging bulag sa sarili kong kapangyarihan para mapansin ang anino na papalapit sa akin." At sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. "Si Victor," bulong niya. Ang pagsusugal niya. Ang mga utang. Ginamit ni Vargas ang kahinaan ng anak ko. Siya ang nagtanim ng ideya sa kanilang mga isip. Siya ang nagbigay ng paraan, ang mga anak ko. Sila ang mga papet. Pero si Ricardo Vargas ang puppeteer. Natahimik ang buong bodega. Ang problema ay hindi na lang tungkol sa dalawang sakim na anak. Ito ay isang digmaan laban sa isang taong kasing talino at kasing walang awa niya noong kanyang kapanahunan. Isang taong naghintay ng 20 taon para sa perpektong paghihiganti. Napatingin si Don Rafael sa sulok kung saan mahimbing na natutulog si Mayet. Nakabaluktot sa isang lumang banig. Ang inosenteng mukha nito ay payapa, walang kamalay-malay sa panganib na kanilang kinakaharap. Isang panganib na dinala niya sa tahanang ito. Dinala niya sa buhay ng mga taong ito. Ang layunin ni Vargas ay hindi lang ang patayin siya. Gusto nitong maranasan niya ang mawalan ng lahat. At ngayon, kasama na roon ang kaligtasan ni Celso, ni Elia, at lalo na ng batang nagligtas sa kanya. Habang si Don Rafael ay nalulunod sa kanyang pagsisisi at takot, si Celso ay hindi huminto. Bumalik ito sa laptop. Ang kanyang mga daliri ay muling nag-type. "May isa pa, Rafael," sabi ni Celso. Ang kanyang boses ay seryoso. "Ang mga lupain sa baybayin. Ito ang pinakamalaking asset na gusto nilang ibenta. Tinitingnan ko ang original land title bago ito napunta sa Montoya Corp. Nag-zoom in siya sa isang lumang dokumento sa screen, isang mapa ng lupain. At sa ibaba,
ang mga pangalan ng orihinal na may-ari. Ito ang pinakamalaking lupain, Don Rafael. Ang pangalan ng orihinal na may-ari ay Pamilya Cruz. Narinig ni Elia na pumasok para magdala ng walis. Ang pangalan. Huminto siya. Teka, sabi niya, lumalapit sa screen. Hindi ba't iyon din ang apelyido ng mga magulang ni Mayet? Ang mga salita ni Elia ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng bodega. Apelyido ng mga magulang ni Mayet? Napatingin si Don Rafael mula sa laptop, papunta kay Elia, at pagkatapos sa isa mahimbing na natutulog na si Mayet. Pamilya Cruz, isang pamilyar na pangalan. Isang pangalan na narinig na niya noon, sa isang kontekstong ibang-iba. Hindi sa isang titulo ng lupa, kundi sa mga sigaw ng protesta. Ang kanyang isip ay muling bumalik sa nakaraan, hindi na sa isang malamig na boardroom, kundi sa isang maalikabok at mainit na lugar. Nasa loob siya ng kanyang naka-aircon na kotse. Ang bintana ay bahagyang nakabukas. Sa labas, isang maliit na grupo ng mga mangingisda ang humaharang sa daan. May dala silang mga placard na gawa sa karton. Ang mga mukha nila ay sunog sa araw at puno ng desperasyon. Hustisya! Lupa namin to! Montoya, magnanakaw! Ang kanyang abogado ay naupo sa tabi niya. Mukhang hindi nababahala. Don't worry, sir. Mga informal settler lang yan. Wala silang mga papeles na matibay. A few more meetings with the local officials and this land is ours. Isang lalaki, marahil ang leader ng grupo, ang lumapit sa bintana ng kanyang kotse. Ang pangalan niya, hindi na maalala ni Don Rafael, ngunit ang kanyang mga mata, puno ng galit at pakiusap, ay hindi niya malimutan. Sir, sabi ng lalaki, pakiusap, dito kami pinanganak. Dito na namatay ang mga ninuno namin. Huwag niyo po itong kunin sa amin. Ito lang ang aming kabuhayan. Ano ang ginawa niya? Isinara niya ang bintana. Isang senya sa kanyang driver na umandar na. Ang mga salita ng lalaki ay naging mga bulong na lamang habang papalayo sila, iniwan ang mga mangingisda sa alikabok at sa kanilang pagkatalo. What's the family name again? Tanong niya sa abogado noon. Cruz po, sir. The De La Cruz family ang pinakamaingay sa kanila. Hindi! Bulong ni Don Rafael na pahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ito ang kasalanan na pinili niyang kalimutan. Ang halaga ng pag-unlad. Sabi niya sa sarili noon, ang mga taong walang mukha na kailangang magbigay daan para sa kanyang mga tore at mga resort. Ngayon, ang isa sa mga taong walang mukha ay may mukha na. At ito ang mukha ng batang natutulog sa sahig ng bodega. Ang batang nagligtas sa kanya mula sa libingan. Ang lupaing pinag-agawan. Ang lupaing naging pundasyon ng pinakamalaki niyang proyekto. Iyon ang tahanan ni Mayet. Ang ironya ay isang sampal. Isang napakalakas na sampal na halos hindi niya makayanan. Ako. Nagsimulang magsalita si Don Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ako ang dahilan. Napatingin sa kanya si Celso at Elia. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Ang pamilya ni Mayet. Ang komunidad nila. Inagaw ko ang lupa nila. Celso. Pag-amin niya. Ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig. Ginamit ko ang pera at kapangyarihan ko para paalisin sila. Itinuring ko silang mga sagabal. Napaupo siya sa isang kahon. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang bigat ng lahat ng kanyang mga kasalanan ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Ang pagiging arogante, ang pagiging bulag, ang pagiging ganid. Hindi lang ang mga anak niya ang traidor. Siya mismo. Siya ang unang nagtaksil. Nagtaksil siya sa kanyang konsensya. Ako ang pumatay sa pag-asa nila, Celso, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. At ang anak nila ang nagligtas sa akin. Walang nagsalita.
Tanging ang mahinang tunog ng paghinga ni Mayet ang maririnig. Lumapit si Celso at umupo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Tinapik lang nito ang kanyang balikat. Isang simpleng gesture, ngunit para kay Don Rafael, ito ay isang uri ng pagpapatawad na hindi niya inaasahan at alam niyang hindi niya karapat-dapat. Tumingin si Don Rafael kay Mayet. Ang batang nagbigay sa kanya ng tinapay. Ang batang nagturo sa kanya kung saan magtago. Ang batang nagtiwala sa isang estrangherong hinukay nito mula sa lupa. At ang utang niya sa batang ito ay hindi na lang buhay. Utang niya rito ang buong nakaraan nito. Ang nawalang tahanan, ang nawalang pamilya. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa pagbawi ng kanyang yaman. Ito ay tungkol sa pagtubos. Kailangan niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Kahit ito na ang huling bagay na kanyang gagawin, ngunit paano? Paano lalabanan ng isang matandang pugante, isang tinanggal na accountant, at isang batang kalye ang isang bilyonaryong uhaw sa dugo? Habang iniisip niya ito, isang malakas at sunod-sunod na katok ang gumambala sa katahimikan ng gabi. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay isang pagwawasak. Nagkatinginan sila ni Celso, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Isang kapitbahay ni Celso, si Mang Rody, ang sumigaw mula sa labas ng bintana. Ang boses ay nanginginig sa takot. Mang Celso! Mang Celso! Buksan niyo ang bintana! May mga pulis na nagtatanong tungkol sa inyo sa kanto. Ang mga salita ni Mang Rody ay parang isang bombang sumabog sa labas ng kanilang bintana. Pulis. Napatayo si Celso, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Sa loob ng 10 taon, ang pinakamalaking problema niya ay ang tumataas na presyo ng bigas. Ngayon, may mga pulis sa kanto ng kanyang tahimik na kalye. At alam niyang hindi sila napadaan lang. Patayin mo ang ilaw! Utos niya kay Don Rafael. Mabilis na kumilos si Don Rafael. Tinakpan ang laptop para mawala ang liwanag nito. Ang bodega ay muling binalot ng dilim. Tanging ang sinag ng buwan mula sa isang maliit na siwang ang nagbibigay ng liwanag. Lumapit si Celso sa bintana at maingat na sumilip. Naroon nga. Isang patrol car. Ang mga ilaw ay hindi naka-on. Nakatago sa lilim ng isang malaking puno ng mangga. 2 pulis ang nakikipag-usap sa ilang mga tsismosang kapitbahay na laging nakatambay sa kanto. Nakita niyang itinuturo ng isa sa mga ito ang direksyon ng kanyang bahay. Nahanap na nila tayo, bulong ni Celso. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Paano? Paanong naging ganito kabilis? Elia, tawag niya sa kanyang asawa, isara mo lahat ng pinto sa harap. Huwag kang magpapahalata. Sa gitna ng kaguluhan, nagising si Mayet. Bumangon ito, kinukusot ang kanyang mga mata. Ano pong nangyayari, Mang Celso? Lumuhod si Elia sa tabi ng bata. Wala, iha. Naglalaro lang kami ng tagutaguan. Kailangan nating manahimik, okay? Tumango si Mayet. Kahit na ang takot sa mga mata ng matatanda ay nagsasabing hindi ito laro. Ang cellphone din ni Celso ay biglang nagring. Ang tunog ay nakakabingi sa katahimikan. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya, "Hello? Celso de la Cruz?" Tanong ng isang malamig na boses sa kabilang linya. "Sino to?" "Isang kaibigan na nag-aalala sa'yo," sabi ng boses. "Buksan mo ang TV mo, Celso. National News, now." Click! Namatay ang tawag. Nagmamadaling pumasok si Celso sa sala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang remote control. Binuksan niya ang telebisyon. Ang volume ay nasa pinakamahina. At doon, gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang mukha. Nasa screen. Isang luma niyang litrato mula sa kanyang employee ID. Sa tabi nito, isang litrato ni Mayet. Malabo at tila kinuha mula sa malayo. Sa ilalim,
Isang headline na sumisigaw, "Disgruntled ex-accountant suspek sa pagdukot ng batang kalye para mangikil sa pamilya Montoya." Hindi maaari. Isang reporter ang nagsasalita. Ayon sa pamilya Montoya, si Celso de la Cruz na may record ng pagnanakaw sa kumpanya ay sinasabing kinid na pangbatang si Mayet at humihingi ng malaking halaga kapalit ng kaligtasan nito. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Pagkatapos, lumabas sa screen si Isabela Montoya. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. "Pakiusap po," sabi ni Isabela, nakatingin diretso sa kamera. "Kay Mr. De La Cruz. Pakiusap, huwag niyo pong sasaktan ng bata. Ibalik niyo na po siya sa amin. Kawawa naman po ang bata. Ibibigay po namin ang anumang gusto niyo." Ate, napatulala si Celso. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sila ang mga biktima. Ngunit sa mata ng buong bansa, sila ang mga kriminal. Ang galing. Napakagaling ng plano ni Vargas. Hindi niya lang sila pinapatay. Sinisira niya muna ang kanilang pangalan. Ginagawa niya silang mga halimaw. Nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Sunod-sunod, mga numero ng kanyang mga kapitbahay, mga kamag-anak. Sinagot niya ang isa. "Hello, tita?" "Celso, ano itong nababalitaan ko? Totoo ba? Anong ginawa mo, bata ka? Sinisira mo ang pangalan ng pamilya." Ang boses sa kabilang linya ay puno ng galit at pagkadismaya. Ibinaba niya ang tawag. Isa pa, isang kaibigan. "Pre, totoo ba? Bakit mo ginawa yon? Akala ko ba matino ka?" Lahat ay naniniwala sa kasinungalingan. Pumasok si Don Rafael sa sala. Ang kanyang muka ay kasing putla ng kay Celso. Nakita na rin niya. "Isang bitag," bulong ni Don Rafael. "Ginawa niya tayong mga kontrabida sa sarili nating kwento. Walang maniniwala sa atin ngayon. Wala silang pera, wala silang koneksyon, wala silang kapangyarihan. At ngayon, wala na rin silang pangalan. Sila ay mga haunted na kriminal." Sa labas, narinig nila ang isa pang sasakyan na huminto. Tumingin si Celso sa bintana. Isa pang patrol car. Mas marami na sila. Narinig nila ang pagbukas ng mga pinto ng sasakyan. Mga yapak sa kalsada. Ang bahay ay napapaligiran na. Wala nang labasan. Ito na ang katapusan. Nahuli na sila sa bitag. Habang ang lahat ay tila nawawala na, habang ang tunog ng papalapit na mga yapak ay nagiging mas malinaw, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang pintuan sa harap. Hindi ito mahina, hindi ito nag-aalinlangan. Ito ay malakas at mapilit. "Buksan niyo ang pinto! Pulis ito!" Ang sigaw mula sa labas ay parang isang hatol ng kamatayan. "Pulis ito!" Sa isang iglap, ang bodega ay naging isang kulungan. Ang mga pader ay tila lumapit. Ang hangin ay naging mabigat. Nakita ni Don Rafael ang purong takot sa mga mata ni Celso at Elia. Ngunit ang pinakamasakit tingnan ay ang mukha ni Mayet na nakakapit sa palda ni Elia, ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Ito ang kasalanan niya. Dinala niya ang panganib sa tanging lugar na nagbigay sa kanya ng kanlungan. "Sa likod!" Mabilis na sabi ni Celso. "May maliit na pinto sa likod bahay. Labas tayo doon." Tumakbo sila. Bawat hakbang ay maingat. Bawat anino ay isang kaaway. Ang malakas na pagkatok sa pinto sa harap ay sumusunod sa kanila. Bawat kalabog ay nagpapabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Nakarating sila sa pinto sa likod. Isang maliit at kinakalawang na pinto na papunta sa isang makitid na eskinita. Binuksan ito ni Celso ng dahan-dahan. Ang tunog ng mga bisagra ay parang isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Sumilip sila sa labas. Walang tao. Ito na ang kanilang pagkakataon. "Dali!" bulong ni Celso. Isa-isa silang lumabas. Ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanila. Ang eskinita ay madilim at masikip.
Amoy basang lupa at basura. Para kay Don Rafael, ito ang pinakamarangyang kalye na nakita niya sa buong buhay niya. Ito ang kalye tungo sa kalayaan. Sinimulan nilang maglakad, halos gumapang, sa gilid ng mga pader. Ang mga aso sa di kalayuan ay nagsimulang tumahol, tila nagbabanta na isisiwalat ang kanilang pagtakas. Nang malapit na sila sa dulo ng eskinita, isang boses ang pumigil sa kanila. "Hoy! Sino yan?" Isang lalaking nakasando ang lumabas mula sa isang pinto. Nagtatapon ng basura. Nakikita sila nito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkilala. Ang kanyang bibig ay bumuka para sumigaw. Walang oras para mag-isip. Hinila ni Don Rafael si Mayet at Celso. Takbo! Tumakbo sila. Ang kanilang mga pagod na baga ay sumisigaw. Ang kanilang mga paa ay bumibigat. Narinig nila ang sigaw ng lalaki sa kanilang likuran. Ayun sila! Ang kidnapper! Tulong! Ang pagtakas ay naging isang desperadong habulan sa mga maliliit na kalye ng Navotas. Sa bawat kanto, tila may mga matang nakatingin. Bawat bukas na bintana ay isang banta. Sila ang mga multo na ayaw makita, ngunit ang kanilang mga mukha ay nasa isip ng lahat. Sa wakas, nakakita sila ng isang lugar na maaring pagtaguan. Isang abandonadong gusali. Ang mga bintana ay basag. Ang mga pader ay puno ng graffiti. Pumasok sila, humihingal, at sumandal sa pader, pinipilit na pakalmahin ang kanilang mga dibdib. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Elia. Ang kanyang boses ay nanginginig, habang yakap-yakap si Mayet. "Wala na tayong matatakbuhan." Tama siya. Nasa lahat ng dako ang kanilang mga mukha. Ang bawat tao ay isang potensyal na kaaway. Umupo si Don Rafael sa sahig. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mas mabilis kaysa dati. Pera, kapangyarihan, batas. Lahat ng iyon ay armas ng kalaban. Ano ang armas nila? Ano ang mayroon sila? Nawala si Vargas, ang sagot ay biglang dumating sa kanya. Kasing simple at kasing liwanag ng isang pagsabog. Katotohanan. Ang kanilang tanging sandata ay ang katotohanan. Ngunit paano nila ito ipaparating sa mga tao kung ang lahat ng media ay kontrolado ng kanilang mga kalaban? "Celso," sabi ni Don Rafael, tumitingin sa kaibigan. "May kilala ka ba? Kahit sino, na hindi kayang bilhin ng pera?" Nag-isip si Celso. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may isang maliit na kislap na lumitaw sa kanyang mga mata. "Meron, pero delikado at halos imposible." "Sino?" "Si Ben, isang dating kasamahan ko sa accounting. Matagal na siyang umalis. Nagtayo siya ng sarili niyang maliit na radio station, isang community radio, DZBP, ang boses ng pag-asa. Walang naniniwala sa kanya, pero itinuloy niya para daw sa mga walang boses. Isang radio station, isang maliit na boses sa gitna ng ingay. Iyon na iyon. "Dalhin mo kami doon," sabi ni Don Rafael tumatayo. Ang himpilan ng DZBP ay nasa ibabaw ng isang lumang pawn shop sa isang parte ng Navotas na tila kinalimutan na ng panahon. Isang maliit at masikip na silid, puno ng mga lumang equipment at mga nagkalat na CD. Si Ben, isang payat na lalaking may makapal na salamin, ay halos mahulog sa kanyang upuan nang makita sila. "Celso, anong ginagawa niyo dito? Hindi ba't—" "Ben, pakiusap," sabi ni Celso. "Hindi totoo ang mga balita. Kailangan namin ng tulong mo." Ikinuwento nila ang lahat. Ang pagtataksil, ang paglilibing. Si Vargas, ang katotohanan tungkol kay Mayet. Nakikinig si Ben, ang kanyang mukha ay nagbabago mula sa pagkabigla, papunta sa pag-aalinlangan at sa huli, sa isang uri ng mapanganib na paniniwala. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. "Gusto ninyong magsalita sa ere?" tanong ni Ben.
Ang kanyang boses ay isang bulong. Celso, papatayin nila ako. Isasara nila ang istasyon ko. Ito lang ang buhay ko. Alam ko, Ben. Alam ko, sabi ni Celso. Doon, lumapit si Don Rafael kay Ben. Tinitigan niya ito sa mata, hindi bilang isang dating CEO, kundi bilang isang taong nawalan ng lahat. Hindi ka namin pinipilit, sabi ni Don Rafael. Pero isipin mo, ang istasyon mo ay tinawag mong ang boses ng pag-asa. Ngayong gabi, may isang bata dito na ang tanging pag-asa na lang ay ang kanyang boses. Kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon, sino pa? Lumingon si Ben kay Mayet, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Tumingin si Don Rafael sa bata. Lumuhod siya sa harap nito para maging magkapantay sila. Hinawakan niya ang maliliit nitong kamay. Mayet, sabi niya ng malumanay, hindi isang utos, kundi isang pakiusap. Handa ka bang sabihin sa lahat ang totoo? Tumingin si Mayet mula kay Don Rafael, papunta kay Mang Celso at kay Aling Elia. Ang mga taong nag-alaga sa kanya. Tumingin ito sa takot sa mukha ni Ben. Pagkatapos, tumingin itong muli kay Don Rafael at sa unang pagkakataon, nakita ni Don Rafael sa mga mata ng bata ang isang katapangan na higit pa sa kanyang edad. Opo, sagot ni Mayet. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, para kay Mang Celso at para sa inyo. Ang mga salitang yon ang nagpabago ng lahat. Tumingin si Ben sa kanyang lumang soundboard. Huminga siya ng malalim, isang desisyon na magbabago ng kanyang buhay. Lumakad siya papunta sa kanyang mikropono. Pinatay niya ang musikang tumutugtog. Isang sandali ng katahimikan. Mayroon po tayong isang espesyal na panauhin ngayong gabi, sabi ni Ben sa mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw na naririnig sa maliliit na speaker. Isang batang babae na may gustong ibahagi sa inyo. Ibibigay po namin ang anumang gusto nyo. Pinatay ni Isabela Montoya ang radyo ng kanyang sasakyan nang may ngiti sa kanyang labi. Kakatapos lang ng kanyang panayam sa pinakamalaking istasyon sa bansa. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang simpatsya ng publiko ay nasa kanya. Nagmamaneho siya pauwi mula sa istasyon. Ang ulan ay tumila na at ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa basang kalsada. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba ng tagumpay. Malapit nang matapos ang lahat. Ang kailangan lang ay mahuli si Celso at ang bata at ang kwento ay magkakaroon ng isang malinis na wakas. Muli niyang binuksan ang radyo, lumilipat sa isang maliit na istasyon sa dulo ng FM band na nagpapatugtog ng mga lumang kanta. Relaxation. Iyon ang kailangan niya. Ngunit hindi musika ang kanyang narinig. Isang boses ng isang lalaki, nanginginig. Isang batang babae na may gustong ibahagi sa inyo. Napakunot ang noo ni Isabela. Isang drama na naman siguro. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na huwag itong ilipat. Pagkatapos, isang boses ng bata ang nagsalita. Isang boses na simple, walang arte, at puno ng inosente. Hello po. Nakatayo si Ricardo Vargas sa harap ng kanyang bintana, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Mula sa kanyang penthouse office, tanaw niya ang kumikinang na gusali ng Montoya Corporation. Napangisi siya. Ang gusaling iyon, ang simbolo ng kanyang pagkatalo noon. Malapit nang maging kanya. Ang kanyang TV ay nakatutok sa isang 24-hour news channel. Ang mukha ni Celso de la Cruz ay paulit-ulit na ipinapakita. Ang plano ay gumagana nang walang palya. Ang paghihiganti na 20 taon niyang hinintay ay matamis na parang alak na kanyang iniinom. Isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Si Victor Montoya. Mr. Vargas, napanood niyo ba si ate? Ang galing niya, di ba? Your sister is a natural actress, Victor. Sagot ni Vargas, hindi inaalis ang tingin sa gusali. But don't celebrate yet.
It's not over until they are caught. Relax, sir. The police are everywhere. It's just a matter of time. Time is something we don't have. I want them found. Tonight. Ibinaba niya ang tawag at muling tumingin sa TV. Ngunit ang balita ay naputol ng isang social media feed na ipinapakita sa screen. Isang hashtag ang biglang umaakyat sa trending list. Ang bata sa sementeryo. Napakunot ang noo ni Vargas. Ano ito? Inilapit ni Ben ang mikropono kay Mayet. Hinawakan ni Don Rafael ang balikat ng bata. Isang tahimik na suporta. Okay lang, Mayet. Bulong niya. Sabihin mo lang ang nangyari. Yung totoo lang. Huminga ng malalim si Mayet at nagsalita. Gabi po noon, umuulan. Simula niya, ang kanyang boses ay tila isang anghel sa gitna ng static ng radyo. May narinig po akong kalabog mula po sa ilalim ng lupa. Akala ko po multo. Sa labas ng istasyon, sa mga bahay na may bukas na radyo, sa mga tricycle driver na nakikinig habang naghihintay ng pasahero, sa mga security guard na nagbabantay sa gabi, ang lahat ay napahinto. Pero, naawa po ako, patuloy ni Mayet. Kasi po, parang humihingi ng tulong, kaya po, naghukay po ako. Ginamit ko po yung kamay ko at isang pirasong bakal. Nabigla si Isabela. Ang kwento? Pamilyar. Hindi. Imposible. Ang hirap po maghukay kasi basa yung lupa, sabi ng bata sa radyo. Pero hindi po ako tumigil. Tapos po, may nakita akong kahoy. Isang kahon. Binuksan ko po. Naramdaman ni Isabela na nanlamig ang kanyang mga kamay sa manibela. Itinabi niya ang sasakyan. Tapos po, may tao po sa loob, sabi ni Mayet. Isang matandang lalaki po. Siya po yung sinasabi nilang tatay, ni Ma'am Isabela. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Isabela. Tumakbo si Vargas papunta sa kanyang desk at hinanap sa internet ang live stream ng DZBP. Nakita niya. Isang maliit na istasyon, ngunit ang bilang ng mga nakikinig ay tumataas bawat segundo. Libo-libo. Hindi po kidnapper si Mang Celso, sabi ni Mayet. Tinulungan niya po kami. Binigyan niya po kami ng pagkain at bahay. Sila po Ma'am Isabela at yung kapatid niya ang nag-iwan kay Lolo sa sementeryo. Isang kasinungalingan. Isang desperadong hakbang. Ngunit ang problema, ang boses ng bata. Walang sino man ang makakagawa ng ganoong klaseng pag-arte. Ito ay puro, hindi na bahiran ng kasinungalingan. Ito ay katotohanan. Sinimulan niyang tawagan ang kanyang mga koneksyon sa media. Take that station off the air, now. We're trying, sir, sagot sa kabilang linya. But the story is already spreading. It's on Facebook, on Twitter. We can't stop it. Sinuntok ni Vargas ang kanyang mesa. Ang hashtag ay nagbago na. Ang mga telepono sa DZBP ay nagsimulang mag-ring ng walang tigil. Pinindot ni Ben ang on-air button para sa isa sa mga tawag. Hello? DZBP? Sabi ng isang boses ng babae. Medyo may edad na. Yes ma'am, you're on air. Ako po ang kapitbahay ni Celso de la Cruz, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nakita ko po ang lahat kanina. Ang pagdating ng mga pulis. Hindi po masamang tao si Celso. Isa po siyang mabuting kapitbahay. Naniniwala po ako sa bata. Isa pang tawag. Security guard po ako sa sementeryo. May nakita nga po akong sasakyan ng mga Montoya noong gabing iyon. Akala ko po may dinalaw lang sila. Ang isang maliit na kwento mula sa isang bata ay naging isang malaking alon. Ang mga ordinaryong tao na dati mga manonood lang ay naging mga saksi. Ang kwento ay hindi na tungkol sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ito ay naging kwento nila. Sa loob ng kotse, napahawak si Isabela sa kanyang ulo. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang perpektong imahe.
Gumuho lahat sa loob lamang ng ilang minuto dahil sa isang batang hindi niya alam na umiral. Sa kanyang penthouse, ibinato ni Ricardo Vargas ang kanyang baso ng alak sa pader. Ang salamin ay nabasag, kasabay ng kanyang 20 taong paghihintay. Sa maliit na istasyon ng radyo, si Don Rafael, Celso at Elia ay nakatingin kay Mayet, na ngayon ay tahimik nang nakaupo. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Ang ganti, ang bauong. Hindi ito dumating mula sa pulis o sa korte, dumating ito mula sa boses ng katotohanan. Ilang linggo ang lumipas, ang apoy na sinindihan ng boses ni Mayet sa radyo ay hindi namatay. Sa halip, ito ay naging isang dambuhalang sunog na tumupok sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya Montoya at ni Ricardo Vargas. Walang formal na kasong isinampal laban kina Isabela at Victor. Ang kanilang mga abogado ay magagaling. Ang direktang ebidensya ay mahirap hanapin. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang hatol ay ibinaba na. Hindi sa korte ng batas, kundi sa korte ng opinyon ng publiko. Si Isabela, ang pinakintab na CEO, ay hindi na makalakad sa labas nang hindi nakakatanggap ng mga mapanuring tingin at masasakit na bulong. Ang mga kasosyo sa negosyo ay isa-isang umatras. Ang mga bangko ay biglang naging mahigpit sa kanilang mga pautang. Ang Montoya Corporation, na dating isang tore ng kapangyarihan, ay nagsimulang gumuho. Brick by brick, si Victor ay mas malala pa. Ang mga kasino na dati tinuturing siyang VIP ay isinara na ang kanilang mga pinto sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan ay biglang hindi na matawagan. Naiwan siya ng mag-isa sa isang luma at inuupahang apartment. Kasama lamang ang anino ng kanyang mga pagkakamali. Palaging nag-aaway sila ni Isabela kung sino ang may kasalanan. Si Ricardo Vargas, ang henyo sa likod ng lahat, ay nawala na parang bula. Isang araw, ang kanyang penthouse office ay bakante na. Ang Vargas Holdings ay nag-file ng bankruptcy. Ang kanyang paghihiganti ay naging isang espada na may 2 talim at siya mismo ang nasugatan nito ng malubha. Ngunit ang kwento ay hindi nagtapos sa kanilang pagbagsak. Sa isang maaraw na umaga sa Navotas, sa isang bakanteng lote kung saan dating nakatayo ang mga barong-barong ng isang komunidad ng mangingisda, isang bagong pag-asa ang itinayo. Nakatayo si Don Rafael Montoya sa harap ng isang maliit na entablado, hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt lamang. Sa kanyang tabi, si Mang Celso, na ngayoy hindi na isang accountant, kundi ang tagapamahala ng proyekto. Sa harap nila, isang malaking banner ang nakasabit. Groundbreaking Ceremony, Cruzville Housing Project, isang pamana ng pag-asa. Ang natitirang yaman ni Don Rafael, ang mga asset na hindi pa naisasangla o ninanakaw, ay inilagay niya lahat sa isang foundation. Isang foundation na magtatayo ng mga murang pabahay para sa mga nawalan. Isang proyektong ipinangalan sa pamilya na una niyang sinaktan. Hindi ko na kayang ibalik ang nakaraan, sabi ni Don Rafael sa mikropono. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lakas ng dati, ngunit mas puno ng katapatan. Marami akong pagkakamali. Naging bulag ako sa kapangyarihan at pera. Ngunit ngayon, sa tulong ng mga taong nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng yaman, sinusubukan kong itama ang aking mga pagkakamali. Isang blok sa bawat pagkakataon. Sa gitna ng mga manonood, nakatayo si Mayet. Hindi na siya marungis. Nakasuot siya ng isang malinis na puting bestida at bagong sapatos. Nakatira na siya ngayon kasama si Lolo Rafael at si Lolo Celso at Lola Elia. Isang bagong pamilya na nabuo mula sa mga abo ng pagkakanulo. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad sila pauwi, hinawakan ni Mayet ang kamay ni Don Rafael. "Lolo," sabi niya, "ang ganda po ng pangalan ng bahay, Cruzville." Ngumiti si Don Rafael. "Ipinangalan ko iyon sa nanay at tatay mo para hindi sila makalimutan.
Tumango si Mayet. Tumahimik siya sandali bago muling magsalita. Lolo, pwede pa rin po ba tayong bumisita sa sementeryo minsan? Nagulat si Don Rafael sa tanong. Bakit mo gustong bumalik doon, apo? Nag-isip si Mayet. Kasi po, doon po tayo unang nagkita. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. At para po maalala ko, na kahit sa pinakamalungkot na lugar, pwedeng may tumubong maganda. Tinitigan ni Don Rafael ang bata. Ang batang nagligtas sa kanya. Ang batang nagturo sa kanya kung paano mabuhay muli. Sa mga mata nito, hindi niya nakita ang isang biktima. Nakita niya ang isang survivor. Nakita niya ang pag-asa. At sa wakas, naramdaman ni Don Rafael ang kapayapaan. Hindi na siya ang hari ng nabutas na nakatira sa isang toring salamin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na mayroon siyang isang tunay na tahanan. At iyon ang tunay na pamana.